Ang sabi dito, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. So, sa 3 linggo, pray po muna tayo. Ama namin Diyos na makapagilan sa lahat, nagpupurit at papasalamat kami sa iyo, Lord, sa mga oras na ito, Panginoon. Lord, walang ibang may taas kung ikaw lang. Dalangin namin, O Diyos, na sa bawat salita, Panginoon, na marinig namin, Panginoon, mula sa iyo, ay magkaroon ito magbigay ito ng conviction, magbigay ito ng pag-asa, magbigay ito ng linaw sa amin, Panginoon, upang sa araw-araw, Panginoon, may pamuhay namin ito, Panginoon. Lord, dalangin ko rin, O Diyos, na siyang tanging nais mo lamang ang may mahiyag ng iyong lingkod. Wala itong dagdag at walang bawas, Panginoon. Salamat sa iyo kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ayan po mga kapatid, sa 3 linggong nagdaan, marami na tayong natutunan tungkol sa ating tema ng kalayaan. Amen po ba? Amen. May mga natutunan po ba tayo? Amen. Amen. So, ano po talaga ang kalayaan ng mundo ito at ano ang kalayaang biblical? So, sa 3 linggo na nakalipas, marami sa atin lumaya. Meron ba? Amen. Amen. Marami sa atin ang pinalaya at marami din sa atin ang nagpalaya. Meron ba? Meron. Tayo ay mga lingkod ng Diyos at tayo namuhay na malaya. At alam niyo po mga kapatid, paulit-ulit po pinapaalala sa atin ng ating Panginoon na maaaring ngayon lang tayo nakalaya, marami ngayon pa lang tayo nakaligtas sa gapos ng kasalanan. Pero 2,000 years ago, tinapos na ng Panginoon yan. Amen po ba? Malaya na tayo mga kapatid. Kaya nga po napakasarap ng buhay natin eh. Lalo na nakatira tayo dito sa bansa natin. Tayo ay under ng demokrasya. So, malaya tayo. At isa sa mga tinatamasa nating kalayaan ay malaya tayo magpahayag, malaya tayo magdesisyon, malaya tayong pumili. Amen po ba? Malaya tayong kumain. Masarap sa may pera tayo. Malaya tayong mag-cellphone, malaya tayong mag-post, malaya tayong mag-FB, lahat malaya tayo. Napakasarap ng buhay natin. Amen po ba? Kaya lang mga kapatid, ang naging malaking problema sa atin ay yung maling paggamit ng kalayahan. Maling paggamit ng kalayahan. Na kung saan, madalas tayo lalo na tayo mapili-overuse tayo sa lahat ng bagay. Kapag alam natin maganda isang bagay, naabuso natin. At dito, madalas, nahuhulog tayo sa pagkakamali. Nahuhulog tayo sa pangalan. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Kasi alam niyo mga kapatid, lahat naman ng bagay na maganda, na mabuti, sabi nga di ba galing sa Panginoon. So, yung mag-cellphone tayo, okay naman talaga yan. Sabi nga ni Bishop kanina, okay mag-cellphone. Pero ang labi sa pag-cellphone, makasama sa atin. Amen po ba? Malaya tayo kumain. Pero alam niyo mga kapatid, kapag sobra ang pagkain, masama din. Diba po? Malaya tayo magmahal. Pero alam niyo mga kapatid, ang labis ng pagmamahal, nakakadulot din ang labis ng sakit sa atin. Kasi sabi nga po, diba, ang lahat ng sobra, masama. Amen? Amen. Maliban na lang siguro kung halin natin yung sobra si Lord, yun pwede tayo sumobra talaga. Amen? Kasi kay Lord na tayo pwede sumobra. Napakala natin si Lord! So, dito, malaya din tayo magsalita. Pero kapag hindi natin naiingatan the way tayo magsalita, mapapasama din tayo. Kasi sabi nga diba, the more you talk, the more you make mistakes. Amen po ba? Amen. Kasi alam niyo mga kapatid, sa lahat ng bagay ng Diyos, balance. Hindi siya extreme God. Balance siya. Ayaw niya na sumobra tayo sa mga bagay-bagay. Binigay niya sa atin lahat ng bagay, pero dapat ginagamit dito natin ng tama. Hindi sobra. So, kung ang kalayaan natin sa maraming bagay mga kapatid ay na-overuse natin, ay malaya tayo naman talaga. Kasi iba kasi ang kalayaan ng mundo ito at iba rin ang kalayaan na tinutukoy ng ating Biblia, ng ating Panginoon. So, kapag nasumobra tayo sa isang bagay, pwede malaya naman talaga tayo sumobra. Pero hindi lahat ng kalayaan tama. Amen. Amen. Kung hindi lahat ng kalayaan nakakabuti. Amen? Amen. Tulad ng nakaraan, naalala ko lang yung
Siguro alam ko ng lahat. Kasi, di ba, sobrang ingay sa social media. Yung mga bata na nasasangkot sa barilan, nasasangkot sila sa mga minor de edad yun, nasasangkot sa saksakan. At alam niyo mga kapatid, may nabasa, may nag-lead na conversation ng mga bata. Ang lakas pala ng loob talaga nila. Kaya ginagawa nila yun, hindi dahil may nambuli sa kanila. Kundi tripping. Kasi bakit? Alam niyo yung conversation doon, alam nila ang batas ng Pilipinas. Kapag minor de edad, protektado ng human rights. Kaya sabi nila, hindi tayo mahuhulog. No. Kasi protektado tayo ng human rights. Walang masamang maging malaya ang mga minor de edad, pero ang labis sa paggamit ng kalayaan, ito yung magdadala sa kanila upang alipinin ang kasalanan. Amen. Amen? Kaya ngayon mga kapatid, dahil malawak yung ating tema, sa ibang angle naman tayo dahil natakil naman natin makaraan mga linggo yung topic natin. So umaga po ito mga kapatid, ang focus natin is itong kalayaan sa pagpapakaya. Ito yung ating topic sa umaga ito. Sabi nga po sa Santiago 3, kasi madalas, ito, lahat tayo dito tayo malabis na pinasumulan natin ng pagbuhan. Madalas, no? Sabi sa Santiago 3 verse 2, tayong lahat ay nagkamali sa iba't ibang paraan. Ang sino mang hindi nagkamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpili sa sarili. So kung sino hindi nagkakamali sa atin, sa pananalita, ibig sabihin ganap tayo. Kasi lahat talaga tayo lumalakas dito. So ngayon mga kapatid, dadalhin ko po kayo sa paksa na pinamagatan kong ang panganib sa labis na paggamit ng kalayaan sa pagsasalita o sa pagpapahiya. So, unang panganib, kalayaan magsalita ng masasakit. Kapag abusado tayo sa kalayaan na meron tayo mga kapatid, kalayaan natin makapagsalita, pwede tayo mahulog sa panganib na ito. Hindi natin namamalayan na unti-unti nang pagsalita na lang tayo ng masasakit. Amen po ba? Again mga kapatid, ang kalayaan sa pagsasalita o pagpapahayag, mabuti siya. Na mabuti naman siya. Kasi kung hindi yan mabuti mga kapatid, hindi sana, hindi naman tayo nilagyan ng Diyos ng bibig. Diba po? Sa katunayan nga po, ang kalayaan natin magpahayag ay paraan ng Diyos para mapalaganap ang kanyang masalita. Amen? Amen. Yan yung paraan ng Diyos kung bakit lumaganap ang salita niya. Alam mo yung mga bibig tayo. Kasi yun, ang design doon, mga kapatid. Hindi lang tayo binigyan ng Diyos ng bibig para kumain, kundi mag-share din tayo ng tunay na pagkain, which is yung salita ng ating Panginoon. Sabi po sa Kawikaan 8:21, ang buhay at kamatayan ay sa dila at sa lalay. Makikinabang ng bunga nito ang dito ay nagmamahal. So, alam niyo mga kapatid, dalawang bagay pala ang pwedeng i-produce ng ating salita, ng ating dila. Una po, buhay, sabi dyan, at pangalawa, kamatayan. Ang dila po ng tao mga kapatid, alam niyo po ang dila natin, ang mga salita natin, pwede tayong makapagbigay ng buhay. Pwede po tayong sa pamamagitan ng pananalita natin, pwede tayong makapag-inspire. No? Pwede tayong makapagpalakas ng loob. Pwede tayong makapagbigay ng pag-asa sa mga nawawala ng pag-asa. Pwede tayong malift up yung isang tao na wala na, hopeless na. Pero kung mali ang gamit natin sa ating mga salita, pwede rin tayong kumatay. Amen po ba? Amen. Pwede tayong makasakit. No, mga kapatid, imbis na mabuhay ng isang tao nag-iingalo dahil wala kang pigil sa bibig mo, lalong naghingalo, nabubuyan pa. Diba? Imbis na yung isang depressed, lumakas, lalong na-depress. Nag-depress na Imbis na yung walang pag-asa, lalong nawalan ng pag-asa kasi hindi tama yung gamit sa kalayaan natin sa pagsasalita. At alam mo, mga kapatid, isa sa pinakamasakit, madalas ito nangyayari, hindi lang madalas na pag-uusapan, pero madami ng tao nag-commit suicide dahil lang sa maling salita ng tao. Totoo po yan mga kapatid. Marami ng ganyan. Alamin mo bakit nagbigti yun? Bakit nagpakamatay yun? Kasi yung pamilya masakit magsalita. Kasi yung kaibigan masakit magsalita. Kasi iba-iba tayo ng emosyon. Iba-iba tayo ng nararamdaman. At ang utos natin ng Panginoon,
Speak with love. Speak with life. Dapat buhay. Buhay ang ipinuproduce ng dila namin. Hindi kamatayan. Amen po ba? Amen. Amen. Sabi po sa Santiago 3:3-5, kapag nilagyan ng renta ang bibig ng kabayo, ito'y napapasunod natin at napapabalik saan man natin naisin. Gayon din ang barko, kahit na ito'y napakalaki at itinutulak ng malakas na hangin, na ibabalik ito saan man naisin ng piloto sa pamamagitan ng napakaliit na timon. Ganyan din ang dila ng tao. Maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng ipinagyayabang. Isipin na lamang ninyo kung paano nagpapalagablag ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. So, alam mo mga kapatid, ang liit ang dila ng tao, pero napakabagsik. Alam natin yan mga kapatid kasi lahat tayo may dila. Lahat tayo binigyan ng Diyos ng kalayaan magsalita. Minsan, hindi talaga natin nag-iingatan kapag nagsalita tayo. Minsan may mga tao tayong ma-offend. Minsan may mga tao tayong nasasaktan. Hindi natin sinasadya. Kasi minsan, hindi tayo na-aware sa paraan ng pagsasalita natin. Dahil akala nga natin, malaya tayo. No? Malaya natin ako eh. Diba? Pero ang tanong, yung kalayaan natin sa pagsasalita, nakakabuhay ba o nakakapatay? Nakaka-encourage ba o nakaka-discourage? Nakaka-inspire ba o ano kaya? Ano kaya sa tingin natin? Pero alam mo, ito ay reminder ng ating Panginoon. No? Saan ba talaga tayo pinalayan ng Diyos? Saan po tayo pinalayan ng Diyos mga kapatid? Para lumaya, para i-unlead ang kasalanan? O lumaya sa kasalanan? Kasi magkaiba po yun mga kapatid. Minsan, minami-misunderstood natin yun. Ang tunay po, pinalaya tayo sa kasalanan. Hindi tayo pinalaya para gawing unlimited ang kasalanan. Amen? Hindi tayo pinalaya para, malaya na akong pahayag lahat ng salubin ko, sasabihin ko lahat ng gusto ko. Hindi po nalulugod ang Panginoon doon, mga kapatid. Amen po ba? Amen. Hindi po. So, ayun po mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, tayo ay pinalaya sa kasalanan. Amen po. Pinalaya tayo ng Diyos sa kasalanan. Ngayon, hindi tayo dapat sunod-sunuran ng kasalanan. Hindi tayo dapat sunod-sunuran ng dila natin. Kasi tayo ang may-ari ng dila natin. Dapat tayo ang sinusunod niyan. Dapat tayo mismo ang nagkukuman kung ano sasabihin ng bibig natin. Hindi dapat tayo ang naging sunod-sunuran. Kasi bahagi lang yan ng katawan natin eh. Amen? Bahagi lang yan ng katawan natin. Hindi tayo dapat sumusunuran dyan. Sabi po sa Efeso 4 verse 29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong nakakapagpalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakikinig, nakakarinig. So, kung may pwede man tayong gawing labis, siguro yung salita na lang ng Panginoon. Kung pwede man natin i-amin, siguro yung salita ng Panginoon. Kasi kung yung salita ng Panginoon natin ang gawin natin unlimited or ibato natin ang ibato sa kampo, sa mga tao na nakakarinig sa atin, siguro makakatulong pa ito para mag-transform ang buhay. Amen? Kasi alam niyo po mga kapatid, ang salita ng Diyos, buhay. Ang salita ng Diyos, hindi lang basta motivational yan, kundi na transformational yan. Marami nang binago na tao sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Pero marami na rin tao ang nauwi sa habang buhay na kalungkutan, habang buhay na kasakitan, kasi nagdahil sa masakit na salita. So, dalawa ang pagpipilian natin tao. Malaya din tayo mamili. Amen? Amen. Choice natin yun, kapatid. Alin ka sa dalawa? Magbigay ng buhay o pumatay? Medyo masakit. Medyo siya, pero alam niyo mga kapatid, totoo ang salita ng Panginoon. Amen? Amen. Yan po. Sa pangalawa po nating point, ayan, ikalawang panganib na pwede tayong mailagay, yung kanayaang magsalita ng kasinungalingan o mga peke salita. Sabi po sa Santiago 3:9-12, ito
pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa panlalait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Sa iisang bibig nanggagaling ang pagpupuri at panlalait, hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Hindi lumalabas sa isang bukal ang tubig tabang at tubig alat. Mga kapatid, hindi makakapamunga ng uliko. Ang puno ng igos, unang igos ang puno ng ubas. At lalong hindi rin bumubukal ang tubig tabang sa bukal ng tubig alat. So, mapanganib mga kapatid, ang sobrang paggamit natin sa kalayaan ng pagsasalita. Kasi pwede din tayong mauwi sa pagiging sinungaling. Kasi kapag sobra na yung kalayaan, hindi natin mamamalayan. Malayan mo. So, okay lang din siguro kung sinungaling kasi malayan naman tayo magsalita. Malayan naman tayo magpahayag. Minsan hindi natin ito namamalayan, mga kapatid, no? Pero sabi nga, sa isang bibig, ginagamit natin mag-worship, ginagamit din natin manakit ng kapwa, ginagamit din natin manira ng kapwa. At ang sabi ng ating Panginoon sa 1 John 4:20, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi magawang ibigin, paano niya may ibig ang Diyos na hindi niya nakikita? So ito yung isa sa paalala sa atin ng Diyos, na kapag labis natin ginamit yung kalayaan natin magsalita o magpahayag, pwede tayong mauwi sa pagiging sinungaling. Bakit? Kasi sabi nga, di ba, hindi maaaring nag-worship tayo. Hindi maaaring worship tayo ng Sunday, pero pagdating ang Monday to Saturday, hindi na natin napapansin, hindi na natin namamalayan. Ngayong hila natin, wala na. Hindi na align sa kung paano tayo mag-worship ng linggo. Di ba po, mga kapatid? Amen po ba? Kung paano tayo mag-worship ng linggo, itinataas natin ng Diyos. Habang nag-worship tayo na itinataas natin ang ating Panginoon, pagdating ng ibang araw, may mga tao naman tayo na ibababa. Sabi nga mga kapatid, no, hindi tayo pwedeng maging, hindi natin pwedeng pagsabayin yun. Hindi natin pwedeng pagsabayin. Ganda ng position natin every Sunday. Pero pagdating natin ng Monday to wala na. Hindi na natin namamalayan yung mga sinasabi natin. Lahat tayo mga kapatid, lahat tayo, pinapaalala to sa atin ng Diyos. Kasi lahat tayo, sumablay dito. Meron ba rin hindi sumablay sa magsasalita? Wala. Lahat tayo. Lahat tayo nagkakamali. At isa yung napakagandang paalala sa atin ng ating Panginoon na ingatan natin. Kasi alam niyo mga kapatid, sabi niyo ba, ang bawat lumalabas sa tingnan natin, siya naman ng puso natin. So, kung ano yung lumalabas sa tingnan natin, yun ang laman ng puso natin. At sabi nga diba, sa pag-worship natin, sa pagtaas natin sa Panginoon, nakatingin siya hindi sa performance mo eh. Sa puso, di ba po? Sa puso eh. So, ano lumalabas mo? Kapag sinabi mo, ang galing naman ng ano mo, pero parang hindi naman tugma sa nilalabas ng bibig mo. Paano po rin? Di ba po? Kaya maging responsable tayo sa bawat salitang binibitawan natin. Maging magagantay tayo mga kapatid kasi isa sa ano ng tao yan eh. Dali tayo magsalita. Ang dali lang magsalita eh. No? Lalo na kung di natin babantayan. Magugulat na tayo, sabi ko yun. Yun na pala yun. At magbantay tayong lagi kapatid kasi alam niyo, kapag nabitawan na natin yung salita, hindi na natin may babalik. Yun na yun eh. At kahit mag-sorry tayo, yung sorry natin, it doesn't guarantee healing. Kasi hindi lahat ng puso natin, puso din ang mga tao na pagsasabihin natin. Yung sorry natin, hindi yan garantiya na magkaroon agad ng instant restoration ng tao. Sa katunayan, maraming ganyan, inabot na ng ilang dekada, hindi ko pa rin siya magpapatawad. Yun ang sinabi niya sa akin. Kasi bakit? Iba-iba tayo ng paraan. Yung iba nagpa-process, ilang taon. Mag-heal lang sila. Mag-heal lang. So, hindi tayo pare-pareho ng capacity na tumanggap ng salita. Kaya tayo
mga kapatid, sakit talaga yung salita ni Lord eh. Kasi, sabi nga, di ba, ano to yun, kaya niyang mag-ut sa buto-buto natin. Di ba po? Matalas. Pero alam niyo mga kapatid, salita ng Panginoon ay katotohanan. At kapag tinanggap natin yun, palalayain tayo dito. Amen? Pero pa natin si Lord. Sabi nga, di ba? The truth will set us free. Masakit talaga. The truth will set us free. So, bago tayo magtapos, mga kapatid, no? Merong Masakit talaga, pero doon tayo matututo eh. parang challenge sa atin ng ating Panginoon na alalahanin natin ito every time na nagsasalita po tayo. Bago tayo magbitaw ng salita, alalahanin po natin ito. And sabi dito, always think before you speak. Ayan po. At yung mga letter na yan, nilagyan ko po ng ano po? Sige po. Ayan po. Pwede niyo pong copy kung gusto niyo po para ano. Pwede na makalimutan natin ito. May notes tayo. Sabi dito, ang T stands for true. Is it true? Before you speak, is it true? Bago tayo magbitaw ng salita, is it true? Totoo ba? Totoo kaya? Nag-investigate ka ba? Check mo ba kung totoo? Kasi kung hindi naman mga kapatid, hindi natin kailangan sabihin. Amen? Amen. So, next naman, H, is it helpful? Nakakatulong ba? Bago ko magsalita, makakatulong kaya itong sasabihin ko sa tao na to? Makakatagdag kaya ito ng kumpiyansa sa kanya? O baka lalo ko lang siyang maibagsak? Diba? Nalilift up ko sa kaya yung spirit ng tao? Mapapalakas ko kaya siya? Mabibigyan ko kaya siya ng pag-asa? Kasi kung hindi naman nakakatulong, hindi mo kailangan. Amen? Amen. Next, is it inspiring? Is it inspiring? Nakaka-encourage ba tayo? Diba? Nakaka-encourage ba tayo na lalo siya kumapit sa Panginoon? Baka mamaya kapag nag-share tayo ng salita ng Panginoon, kasi yung religion nyo ganito. Yan, may debate. Hindi mo nadala sa Panginoon. Diba? Ang hindi, kasi kayo ganun kayo Samantalang kami lang ang nakapasok sa kanya ng langit. Kasi kami lang pumasok dito, ganito, ganyan. So, hindi po ganun. Kasi hindi mo siya inspiring. Sabi ng Panginoon, bawat lumalabas sa bibig natin, dapat nakaka-inspire. Nakakalakas. Nakakabuhay. Next po. And, is it necessary? So, kailangan mo talaga. Baka hindi kailangan. Kasi di ba kapag hindi kailangan, kailangan. Minsan sa pagsasalita natin, may gusto na tayong patunayan. May gusto na talaga tayo sabihin. Which is, hindi na natin mamalayan ay nakikinig. Hindi niya kailangan yun eh. Minsan ang kailangan ng tao pagmamahal mo. Minsan ang kailangan ng tao pang-unawa mo. Minsan ang kailangan ng tao hindi maraming salita, kundi makinig ka na sa kanya. Kasi minsan na gano'n eh. Kahit salitaan mo yung salitaan, lalo na yung mga tao na mga nadadayag sa anxiety. Mapipigil na lang yan. Hindi talaga yan. Hindi niya makukuha yung mga sinasabi mo. Kasi alam niyo po, ang kailangan nila, pakikinig. Amen? So kapag hindi kailangan, hindi kailangan. Amen? Amen. Amen. Sa last naman po, ayan. Okay, is it kind? No? Mabuti ba? Mabuti kayo yung tono po. Kasi baka mamaya hindi. Kasi every time na tayo, lumalakas ang loob natin kapag may emotion tayo. Totoo po ba? Amen. Kapag emotional ang isang tao, doon tayo mas may lakas na loob mong salita. Pero ang sabi, di ba, dapat kung kailan ka, alam mo yun, puno-puno yung emosyon mo, dapat doon ka manahimik. Kasi every time na gano'n, kapag emotional ang tao, madalas doon tayo nagkakamali. Sabi nga, di ba, kanina, hindi mo na mabinot yung bawat salitang binitawan mo kasi nga, hindi lahat ng tao pare-pareho ang pagtanggap sa salita natin. Amen? So, kailangan maging kind tayo. Kasi lang yung mga kapatid, lahat tayo dito maaari ang kaganda ng aura natin ngayon. Pero naniniwala po ako na lahat tayo dito may kanya-kanyang pinagdadaanan. Amen. So, tayo. Kasi libre yung mabuti. Amen? Libre po yun. Walang bayad yun. Pero alam nyo, kapag naging kind tayo, tayong lahat, mapapalakas natin ang loob ng ating kapwa. Nakakapagbigay tayo ng buhay. Yung walang kumpiyansa, lalo
Di ba? We correct with love. Di ba? Nakukorek tayo with love. Sabi nga, di ba, doon sa Proverbs, ano ba yun? Sabi doon sa, Proverbs, open rebuke is better than secret love. Ang hayagan pagkita ko yun, kasi English yung ano ko. At sabi dito, madalas po, na-overuse din natin yan. To the point na kapag naninita tayo ng tao or may gusto tayo sabihin, hinahayag natin sa karamihan. And sometimes, hindi yung makakatulong sa kapwa natin. Hindi yung nakakatulong din sa pinagsabi natin. Kasi sabi ko sa Matthew 8 and verse 15, Matthew. sabi ko sa Matthew 8 and verse 15, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kapalian. So, open review, tama po yun. Pero kung hindi po ibig sabihin nun, na kapag kinorek natin yung kapwa natin, kailangan din natin gawin sa magkakaramihan. Kasi ang sabi ko sa Matthew, sarilinan. So, kung talagang mahal natin yung kapatid natin, kung mahal natin ang Panginoon, gawin natin ito. Sabi na diba, ang nagmamahal sa Diyos, makikita mo ang pagmamahal niya sa kanyang kapwa. So kung mahal mo talaga yung kapwa mo at gusto mo magkaroon ng pagbabago, correct mo ng tama. Pagsabihan mo ng tama. Nakayatero lang. Amen? Kasi yun ang tunay na pagmamahal, yun yung pinaka-strong na form ng love. May kakayanan na kumarin na kayong dalawa lang. Hindi natin kailangan na sa karamihan ng kapwa natin kapatid kasi hindi natin sometimes ilagay din natin yung ating sitwasyon sa kapwa natin. Lagi tayong gano'n. Kung paano kaya kung ako nasa sitwasyon niya, diba? Ano kaya mararamdaman niya? So, ganun po mga kapatid, no? Lagi natin alalahanin yung mga bagay niyan na kung saan bago tayo magbitaw ng salita. Kasi alam niyo mga kapatid, yung dila natin madalas yan talaga ang ginagamit ng kakaway para sirain tayo. Para alisin yung identity natin sa Panginoon. Pero siya tapos after natin makapagsalita ng pangit, andun na, nagsisisi na tayo. Wala na. Kaya ingat tayo, hindi tayo magabay sa Holy Spirit. Kasi yun ang pinakatulong natin. Lord, tama ba itong sasabihin ko? Hindi lang mag-isip, hindi mag-pray. Lord, tama ba itong sasabihin ko? Napapanahon ba itong sasabihin ko? Nakakalakas ba itong sasabihin ko? Kasi kung hindi napapanahon, huwag na lang. Sabi nga kanina, di ba, sa opening na verse ni Jude, sa lahat na gagawin ko, Lord, samahan mo. Maging sa salita natin, hilingin natin sa Diyos, sa bawat salitang sasabihin natin, samahan tayo ng Panginoon. Amen? Yan lamang po mga kapatid, sa Diyos lahat ng papuri, dalangin po tayo. Lord, maraming salamat sa